Hallelujah. Thank you, Sister Jess. Okay, before we go to the word of the Lord, let's bow down in prayer. Yes, oh God, thank you, Lord, for this opportunity that you have gathered us into this place, oh God, to glorify you, magnify your holy name, oh God, to give you our praise, our lives, our offerings, oh God, our worship before you, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon na binibigay mo para po kami ay makapakinig mo ng iyong mga banal na salita. Maturuan kami, Panginoon, kung paano po kami mamumuhay ng naaayon sa iyong kalooban, O God. At Lord, sa aming pag-upo at pakikinig, dalangin namin, Panginoon, ang pangunawa na nanggagaling sa iyo, O Diyos, para po sa ganon ang mga salita mo ay maitanim po sa mga pusilang namin mga puso at maisagawa po ng aming mga kamay, ng aming mga bibig, ng aming lahat po ng parte ng aming buhay, O God. Salamat po, Panginoon. Ako lamang po ay iyong instrumento. Wala po akong kakayahan na pansarili ko, Panginoon. Pero ikaw po, I will depend on you and your power and your anointing, O God. Just use me, Lord, as your instrument. Father, we thank you. This is our prayer, O God. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. So let's all be seated in the presence of the Lord and praise God. It's good to be back here again. Hallelujah. So we just arrived last Wednesday night, midnight. Nakarating po kami dito. And praise the Lord for the nations na apakan po natin. And although nung pagpunta doon, talagang turbulence sa taas. Parang nasa papunta ka ng province sa Pilipinas na yung kalsada ba na lubak-lubak, parang gano'n. All throughout the trip, kaya yan, hindi sila makapag-serve ng hot drinks sa taas. Nag-notify sa small monitor namin na they cannot serve any hot drinks because of the turbulence na na-experience doon sa taas. And if something like that happens, syempre meron yung kakabahan ka naman, di ba? Paano kung hindi mag-landing, di ba? Ano mangyayari? Paano kung hindi nag-landing? Paano yan? But we praise the Lord because we have a God who is mighty, powerful, and He is our protector. Amen? So, anyway, ang buhay naman natin is nasa Kanyang kamay. Pero kung pwede lang sana, huwag naman ganung paraan, diba? Huwag naman ganung paraan. But then, in everything, give thanks to the Lord. Amen? So, salamat sa Panginoon. We arrived safe and sound. And we also nakarating din kami sa mga places like Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, South and North, na matiwasay naman po. Wala pong nangyari and praise God, napakainit po ng mga lugar na aming pinuntahan. Akala namin makaka-rest kami from the heat na na-experience namin yung nakakasulog ng balat ba yung init doon. Pero pagdating namin dito, mas mainit na naman. Ang binubuga ng electric fan at aircon sa kwarto ko, ang init. Sabi ko, parang hindi pa rin kami bumalik. Okay, but we praise the Lord dahil very victorious po ang mission natin from Thailand to Laos to Cambodia to Vietnam. And we praise God dahil narating po natin na nakita po natin ang mga kapatiran natin doon. There are few in numbers, especially sa Vietnam. Mas tatatlo lang ang nag-anniversary actually sa Vietnam. Pero talagang excited silang mag-anniversary. Talagang nag-uniform pa sila. Effort kung effort. Talagang but we praise the Lord kasi through them, nakikita natin that God is officially establishing the work of the Lord in Vietnam, especially in North Vietnam, which is more communist than the South Vietnam. Mas maluwag ang South Vietnam. Pwedeng kaya nag-Bible study kami sa hotel na walang agaw-agaw at walang pangamba. But when we went to North Vietnam, medyo nakaka-nervous kasi syempre hindi pwede. And we praise the Lord because at the last minute, nag-provide ang Panginoon. We thought na dun sa accommodation namin kami magsa-service, pero nag-provide ang Panginoon ng isang location, isang place na kung saan container style na van, na alam mo yung nakasakay sa malaking truck, yung rectangle na gano'n. Ginawa nilang bahay yun. No window, door lang. Kaya mainit pa rin, pero praise the Lord, at least mayroon kaming privacy and yung lugar is na nakukubaran ng mga trees. Kaya parang medyo masukal ba? Hindi nila alam, meron dito sa loob, nandun po kami
nag-a-anniversary doon sa place na yun. And we praise God for that experience. We can really see the hand of God covering the work of His hands. And of course, we thank the Lord for the protection dahil hindi po basta-basta na magagawa natin ang mga ganung mga spiritual na bagay sa mga bansa na hindi pwede. Okay, but then with the help of the Lord, we know that it is God's work kaya naging successful, naging victorious po. And when we moved to Hanoi, our last station, ayan, nag-meet up po ang isang kapatid pa rin natin kaya nag-Bible study pa rin kami sa hotel before heading back here in Hong Kong. At ang nakakatuwa na story nila, ang mga kapatiran natin sa Vietnam, free believers sila. They are all teachers. They are all free believers in the Philippines. The problem is, magkakaibang station, hindi sila magkakakilala. Free believers yung isa sa Potcha, free believers yung isa sa Lowlands, free believers yung isa sa ibang hindi sila magkakakilala. But you know, God put them together in an amazing way. Sabi ng landlord ng isang kapatid, there is someone who will be joining you in your room. Okay, wala naman. Pagdating ng someone na yun, ay, kapatiran pala. Hindi pa sila magkakilala, hindi sila nag-interviewan. Ano ba, may church ko ba ganito? Wala na, basta sige, nag-communicate sila. They went together in a church and then only to find out na free believers silang dalawa. So, ganun po. And hanggang nalaman nila na meron na pala tayong existing na online na congregation sa Vietnam. And so, because of that, kailangan na nilang mag-face-to-face, hindi na online. Kaya they have celebrated their first year anniversary and we praise the Lord because God is moving. And we know na mas marami pang mga tao through them. Kasi hindi pwedeng mag-gather ng pangmalakihan na bilang. Kaya ang tendency din doon is kailangan nilang mag-watak-watak in order kahit 3 or 4 members in one setting. Hindi kasi pwedeng na marami kasi they will be questioned. Okay, so ganyan po ang ginagawa ng Panginoon at ipinapaabot po nila ang kanilang mainit na pagbati sa bawat isa sa atin. Thank you daw sa mga prayers, sa mga support, especially yung mga kapatiran natin sa Laos. At least ngayon meron na silang trabaho tapos na ang nagiging jobless nila. And God, it's amazing that God will sustain our sisters in Laos kasi at least si Sister Annie, meron siyang parang nag-part-time muna bago na and siya muna ang naging breadwinner nilang dalawa ni Sister Melanie. And praise the Lord, dahil libre ang lunch sa kanilang school, kaya ang ginagawa ni Sister Annie, kumakain, nagpapakabusog na sa school para ang kakain lang sa bahay si Melanie. Nakakatawa man ang kanilang mga kwento, but we can see there the hand of the Lord. At least, you know, in every experience na ipapadaan ka ng Panginoon, because God wants you to experience how loving He is, how merciful, how mighty He is, na yung akala mo walang-wala na, yung akala mo wala ka nang matatakbuhan, yung akala mo parang kawawang-kawawa ka, there that you realize that God is really alive in the life of the people who trust in His name. Amen? Kaya huwag mag-akot, minsan pinapadaan tayo ng Panginoon sa mga rough roads, sa mga struggles, sa mga things that are not favorable to us, but then there that we can experience His guiding light. Amen? So that's how good our God is. So thank the Lord. Ayan, tapos na kami sa pagbibilang ng mga milyon-milyon na mga pera. Kaya kung gusto nyo maging milyonaryo, doon kayo pumunta. Yung 500 Hong Kong dollars, 1-point-something million na yun. Pag kayo yung 500 Hong Kong dollars na ipapapalit nyo, 1-point-something million na yun. Kaya kung gusto nyo maka-experience, you go there and see how the Lord is working His plan there. Amen? So let's go to our topic this afternoon, and our topic is about anong topic natin? The key to eternal life. Amen? Eternal life is something that God had promised. Ito na yung ultimate na reward ng ating Panginoon sa bawat nananampalataya at magsasamba sa Kanya. Pero this reward, although this is promised to everyone, na ipangako po ang buhay na walang hanggan sa bawat mananampalataya, ay dapat meron tayong counterpart. Meron tayong gagawin. Amen? At isingin ko lang ang Ecclesiastes chapter 7 verse 29. Wala dyan sa ibigay ko, pero pwede natin isingin. Ano ang sabi niya? Ecclesiastes chapter 7 verse 29.
Nasabi ng salita ng Panginoon na nilikha niya ang tao na perfecto. Walang dungis. Okay, verse 20. Okay, this only have I found, sabi niya. God made mankind upright. Ito po, ang original na pagkakalikha po ng tao ay perfecto, upright, wala pong dungis, wala pong kamalian. Napakabuti ng pagkakalikha ng tao. But men have gone in search of many schemes. Kahit na napakadakila at napakapuro po ng pagkakalikha ng tao, God made mankind in His own image and in His own likeness. Pero there came a point, lalo na nung nagkasala na sila Adan at Eva, at tayo, yung tao ay napalayas po sa Garden of Eden. Now they are living on their own, they lived on their own, and now, until today, ang mga tao nagkakasala po sa ating Panginoon. Ang mga tao ay hindi po naglilingkod sa ating Panginoon. Marami po mga kagustuhan ang tao na kanilang sinusunod. Kaya kahit napakabuti ng plano ng Panginoon sa tao, pero dahil ang tao, marami siyang gustong magawa, marami siyang gustong gawin, marami siyang plano, marami siyang mga ambisyon, hindi nila napapansin na sa dami ng gusto nilang marating, ay napapalayo sila sa Diyos. At yan po ang isang napakadelikado, lalo na tayo na nakakilala na sa ating Panginoon. We really need to pray for wisdom from God. Amen? Kasi sometimes, akala natin tama. Ay, gusto kong gawin ito, gusto kong makapunta dito, gusto kong marating ito, gusto kong mangyari ang mga ganito sa ating mga bagay. Sa dami ng ambisyon natin na gusto natin gawin, hindi natin napapansin, napapariwara na po ang ating mga buhay. Amen? Kaya importante. It is very useful and it is very kailangan na makinig tayo, matuto tayo na magbasa ng salita ng Panginoon because the word of the Lord will guide us. Yan ang titimbang, yan ang magtuturo sa atin, yan ang magbibigay sa atin ng kaliwanagan para hindi natin sundin yung daanan or yung pathway na patungo sa ating kapahamakan. Amen? So, tignan natin in verse 11 of chapter 30 of Deuteronomy. Ano ang sabi niya dito? Deuteronomy chapter 30 verse 11. Now, what I am commanding you today is not too difficult for you or beyond your reach. Sabi niya. Okay, ang mga iniuutos ko, ang mga bilin ko sa inyo ay hindi mahirap gawin at hindi mahirap abutin. Sabi niya. And in the next verse, it is not up in heaven so that you have to ask, who will ascend into heaven to get it and proclaim it to us so we may obey it? Oh. Wala sa langit yung salita ng Panginoon. Wala sa langit yung mga bilin ng Panginoon para mayroon tayong rason sa Panginoon sa kanyang pagbabalik. Nasasabihin natin na, ay, hindi ko napakinggan ang salita mo, Panginoon, kasi wala kasing pumunta sa langit para kunin eh. Di ba? Kaya, in the last days, especially now, talagang very crucial po ang panahon ngayon. In these last days, these are days wherein we need to make a choice. In these last days, this is the day that we need to stand firm. And in the last days, walang nagpipiloso po, walang nagpipiloso po, walang biruan, walang prank. Nauso ang prank ngayon eh. Di ba? Yung mga vloggers, yung mga influencers, yan, it's a prank, joke, mga ganon. Pero pagdating sa spiritual, walang joke. Amen? Kaya hindi tayo pwedeng magpilosopo na, ay, hindi ko, Lord, napakinggan ang salita mo, hindi ko alam ang salita mo, kasi nasa langit, walang pumunta doon para magbaba. O kaya in the next verse, ano naman ang sabi na sa next verse? Nor is it beyond the sea, so that you have to ask, who will cross the sea to get it and proclaim it to us, so we may obey it. Oh, hindi malayo, wala sa kabilang ibayo ang salita ng Panginoon. Para sabihin natin at pagrasunan natin na sabihin sa Panginoon na, ay, hindi ko napakinggan kasi nasa kabilang, walang lumangoy para kunin. Oh, ano ang sagot ng Panginoon? In verse 14, no, the word is very near you. It is in your mouth and it is in your heart, so you may obey it. Napakalapit ng salita ko sa inyo. Nandyan sa mga bibig ninyo, nandyan sa inyong mga puso. Okay? Lalo-lalo na tayong mga believers, tayong mga Kristiyano. And alam niyo po, ang Pilipinas, mga kapatid, ay isang Christian nation.
among the Southeast Asian nations na Kristiyano po. Kaya, those who are given much knowledge, much information about the Word of God, much is expected that is biblical. Kaya, wala tayong pwedeng mairasyon sa ating Panginoon na hindi natin alam ang kanyang salita. Kaya God is telling us that the Word of God is just near you, malapit sa inyo. And we thank the Lord dito sa Hong Kong dahil libre po na maipapahayag natin ang salita ng Diyos. Pero hindi dahil porke libre, we will take it for granted. Always remember that pagkatapos ng treaty, ngayon pa nga lang na hindi pa tapos yung treaty between China and the British United Kingdom. Hindi pa tapos, nagmamanifest na yung rulership ng the great giant. How much more kung natapos yung treaty? We are not praying, pero that is a possibility that we need also to prepare for. Now, we may be like Macau, na talagang sakop ng big giant na yan. Okay, sleeping giant, pero hindi na daw sleeping dahil awakened na. Okay, kaya dahil na-awake na siya, ayan kung ano-ano na ang kanyang kiniklaim, pati yung hindi kanya. Okay, so, for now, libre. Kaya, let's grab the opportunity na magpabusog. Because time will come, according to the book of Amos, time will come that there will be famine in the land. And the famine that will come will not be famine on food and water, but famine on the Word of God. Famine in the Word of God, nagkakaroon na ng scarce supply sa iba't ibang bansa. Kaya habang libre pa mga kapatid, makinig tayo, itanim natin, punuan natin yung ating mga spiritual na buhay ng salita ng Panginoon. Amen? Habang may pagkakataon. Because time will come when everything will stop. At least meron kang baon-baon. Kahit saan ka man pumunta, meron mag-i-encourage sa'yo. Kasi, especially in this end time, huwag mong i-expect na, ay, naghahanap ako na mag-i-encourage sa akin. Wala na kapatid, mali-discourage ka lang kung wala kang makahanapan. Bakit? Kasi everybody needs encouragement. Diba? Eh kung naghihintay ka ng encourager, yung encourager na hinihintay mo, kailangan din niya ng encouragement. Diba? Kanya-kanya na ngayon. We need to find our encouragement in the Word of the Lord. Wag mong i-depend or wag mong asahan ang ibang tao para mag-encourage sa'yo. Kasi we are in the last days, we are in the days wherein people are now becoming weak in their spiritual walk. At ang salita ng Panginoon, yan ang greatest encourager natin. Kaya every time that you are weak, you become weak in your spiritual life, you feel like giving up, ayan, lumalabas, nire-remind ng Holy Spirit yung mga promises ng ating Panginoon. That's why you are still here. Amen? I know that many of us, we are not an exemption. Okay? Many of us, even servants of the Lord, meron din mga panahon na parang gusto din na bumigay ang bawat isa sa atin. Pero dahil sa encouragement na nagmula sa salita ng Panginoon, nandito pa rin tayo, nakatayo. Amen ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Praise God! And you know, I was moved sa sinabi ng kapatiran natin doon sa Vietnam, sa North Vietnam. Kasi when we held our seminar sa small container van na sa place na yun, teary-eyed sila. Nag-e-exhort yung isang kapatid ng tithes and offering, and then naiiyak siya kasi ang sabi niya, we thank the Lord because we have a house to come and bring our offerings. You see, the opportunity that most of the people are wasting is an opportunity na chini-chase naman ng ibang tao. You see, we have a house, we have a lot of house. Pero walang nagdi-desire to bring their offerings to God. And yet people, naiiyak na, yun lang bagay na yun na magkaroon sila ng parang cartoon na worship hall. Just to bring their offerings. Imagine, kung susumahin sana, bakit ano ba yan? Ang simple lang naman, bakit kayo naiiyak? You know, because sanay tayo na meron tayo. Pero yung meron tayo, we are not valuing the things that God is giving us.
hindi natin nare-realize na kung ano ang meron tayo, wala sa iba. At yun yung gusto nilang makamtan. Pero tayo sinasayang natin. Amen? Kaya, yan po, every opportunity that God is giving us, let's embrace it. Kasi, yung mga opportunity na yan na sinasayang natin, may be gold to other people. Amen? So sabi niya dito, no, the word of the Lord is just near you. It is in your mouth and it is in your heart, so that you may obey it. And in the next verse, ano ang sabi niya dyan? Now listen, see, I set before you. Sabi na sa NLT, now listen, today I am giving you a choice between life and death. See, I set before you today life and prosperity, death and destruction. Sabi ng Panginoon, in these times, kailangan na natin mamili. You know, in the spiritual, there's no neutral ground. Laging sinasabi yan ng ating mahal na bishop. In the spiritual, there is no neutral ground. Ibig sabihin, wala ka sa gitna, kailangan mong mamili. Whether you stand firm in faith or whether you join the enemy. Yun lang ang pagpapilian natin. Hindi pwede, dito na lang ako sa gitna, ay tatamaan ka ng both camp. Either natatamaan ka ng kalaban o tatamaan ka ng mga sarili mong mga tao. Amen? We need to choose. And ano ang sabi ng Panginoon? It should be clear. Kaya sabi niya, see, I set before you today life and prosperity. Sabi niya sa NLT, today I am giving you a choice between life and death, between prosperity and disaster. Okay? Yan ang pagpipilian natin. Anong pipiliin natin? Life or death? O ngayon, pagbukas mo ng cellphone mo, puro kandila na naman. Di ba? Puro condolences ang nakikita natin. Life is becoming short. Life is becoming short. Hindi tayo makapag-boast na, malayo pa ako. Hindi natin alamin. Kasi maraming bata, bata pa ako, kaya malayo pa ako. Maraming bata na binabawi ng Panginoon ang kanilang buhay. Nalusog ako, pastor, na mababa ang aking blood sugar, mababa ang aking blood pressure. Minsan ganun, pinagmamalaki natin yung ating health condition. But even so, God can take away our life anytime. Amen? The problem is, our concern is, are we ready when that time comes? Are we ready when that time comes? Amen? That's why it's very important na whether believe, habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo ito, siguraduhin natin that we are choosing life over death. Okay? Of course, this death is not really the death, physical death na sinasabi, but the spiritual death. Yan yung pagkakawalay natin sa presensya po ng ating Panginoon. Amen? Kaya ano ang sabi niya in verse 16? For I command you today to love the Lord your God, to walk in His ways, and to keep His commands, decrees, and laws. Then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess. Amen. So, these are the keys. Ito yung mga susi para po magkaroon tayo ng eternal life. Who is choosing life? Ano ang choice nyo between life and death? Ano? Declare it. Life, of course. Meron na bang death? Sawa ka na? Of course, every one of us would like to live. Amen? And this life that Jesus is telling us, that God is telling us, is life eternal. Ito po yung buhay na walang hanggan, na matatago lamang po natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus. At ano po ang susi para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan? Unang-una, we need to love the Lord our God. Amen? Mahalin po natin ang ating Panginoon. Amen? Bago tayo maghanap ng mamahaling iba, ang Panginoon muna. Not even our families ay hindi po dapat kapantay ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your mind.
And the second thing that we need to do is to love our neighbors. Sabi nga doon, but the greatest of all the commands of the Lord is for us to love God. Ibig sabihin, i-prioritize natin ang ating Panginoon. Wala po sana siyang kapantay sa ating buhay. Amen? Hindi po sana niya kapantay ang boyfriend mo. Hindi sana niya kapantay ang asawa mo. Kaya kung dalaga pa kayo at kung binata pa at nagbabalak, ay, kung ang ipinapangako ng nanliligaw sa iyo ay, sagutin mo na ako para ikaw ang pinakamamahal ko. Ay, dapat ikaw lang ang second. Hindi ka dapat ikaw yung ikaw ang first. Dapat ang Panginoon ang first. Amen? Pero kapag ang nanliligaw sa iyo, sinabi niya, Mama, ikaw ang pangalawa sa buhay ko dahil ang Panginoon ang una. Praise the Lord. Hallelujah! Kahit hindi ka gwapuhan sa paningin mo, kung ganun ang prinsipyo niya, ay, ipanalangin mo sa Panginoon. Amen? So we need to love the Lord with all our heart. Kailangan po na mahalin natin siya para po magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. The next thing, if we go back to that verse, ano ang sabi niya? Walk in all His ways. To walk in His ways. Yan. Kailangan mamuhay tayo sa gabay ng salita ng Panginoon. Kaya yan, we praise the Lord for the testimony. Diba ganyan talaga? Lahat po tayo nagkakamali, nagmumurmur po tayo lahat. Pero hindi, at the end, tayo din ang nakukonsensya. Bakit tayo nakukonsensya? Because the Holy Spirit is there to remind us of our wrongs, to remind us of our shortcomings. And pasalamat tayo kung may gano'n na, may nararamdaman tayong gano'n. That means to say that sensitive tayo sa pagkilos ng Panginoon. Pero kung hindi tayo magiging sensitive, magiging masasanay tayo sa mga mali natin ginagawa, ay magkakaliw yung ating puso at kahit nangungusap ang Espiritu, hindi natin namamalayan o hindi natin napapakinggan, kaya hindi tayo nagsisisi. Kaya praise the Lord. Kung may mga ganung pagkakataon, we praise God na kahit nagkamali tayo o nagmurmur tayo, pero ipinaalala ng Panginoon na, mali yun. You see? So that led us to repent. Praise God. Amen? So yan po ay isang sinyales na nandun po ang Holy Spirit sa puso natin para ipakita at ipaalala na kailangan nating magbago, kailangan nating ayusin ang ating mga buhay. And so, it confirms we are walking in the ways of the Lord. Amen? Kaya, anything that is opposite His commands, of course, hindi yun ang kanyang pamamaraan. Kaya importante na mapakinggan po natin ang salita ng Diyos. Do not fool yourself, kasi I once did fool myself before. Akala ko nung hindi pa ako nananampalataya, porque hindi ako umiinom, hindi ako nagfo-folk house, hindi ako naninigarilyo, hindi ako mabarkadang tao. Akala ko maliligtas na ako. Akala ko okay na yun. Feeling ko, pumunta na ako ng langit. Okay? But then, when I heard the Word of God, when I started reading the Word of the Lord, ay, ang dami ko palang kasalanan. Okay? So, wag tayo, do not be fooled, do not be deceived na maliligtas tayo by what we think or by sa ating mga good works na ginagawa. But then, when we see the Word of the Word of God is like a mirror. Ipapakita niya kung sino ka at ano ka. At salamat sa Panginoon dahil kapag nakikita natin ang ating kamalian, that's why kung first time natin na mapapakinggan ang salita ng Panginoon, minsan ay masakit. Okay? Hindi lang sa first time na makikinig. Even matagal ka na, natatamaan ka talaga. Ano? Natatamaan talaga tayo ng salita ng Panginoon. Bakit? Because God wants us to change. God wants us to change our path. Yung dinadaanan natin. Kailangang maitama. Okay? Ano pa ang gagawin natin? Walking and then keep His commands, decrees and laws. Then you will live and increase and the Lord your God will bless you. Yes. We need to keep His commands. Ano ang keeping His commands? Kapag may mga pilosopo, I'm keeping the Word of God. Marami akong notebook na pinagsulatan ng salita ng Panginoon. Yes, literally, we are keeping the Word of God. Okay? But then, what is keeping the Word of the Lord means? It means obedience to the Word of God. Keep
the words of God or keep the commands of the Lord, ibig sabihin, obedience, ginagawa natin. Amen? Hindi lang natin nalalaman, kundi isinasapamuhay din natin. Kagaya ng sabi ni James, nasabi niya, that faith without action is dead. And ano ba yun? Do not merely listen to the word. Huwag ka lang makikinig sa salita ng Panginoon. Do what it says. And Matthew 7:21, ano ang sabi niya doon? Hindi yung tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ang maililigtas, kundi yung gumagawa sa aking kalooban. That's why obedience to the word of the Lord is God's requirement in order for us to have eternal life. Kaya hindi po sapat na masabi na Kristiyano tayo, hindi po sapat na tayo ay kabilang sa isang Kristiyanong pamilya. Kahit po pastor ang nanay mo, pastor ang tatay mo, mga kapatid mo ay lingkod ng Diyos, pero hindi ka naniniwala at hindi mo ginagawa ang alituntunin ng Panginoon, ang kaligtasan po ay hindi damay-damay. No? Diba, uso ang damay-damay? Diba? Kung may napagalitan, nadamay yung isa. Diba? Damay-damay lang yan. Sa pagkamalas ay damay-damay. Pero pagdating sa kalooban ng Panginoon, sa paggawa ng salita ng Panginoon, hindi po damay-damay yan. Kung yung ate mo ginagawa niya ang kalooban ng Diyos, siya maliligtas. Kung tayo hindi natin ginagawa, of course, sorry. Sasabihin ng Panginoon, I never knew you. That's why obedience to the Word of God is a requirement for us to have the eternal life promised by God. Amen? And ano ang mangyayari? Next, let's go back to the verse. And if we are going to love the Lord, to walk in the ways of God, to obey the words of the Lord, ano ang sabi niya? Then you will live, mamumuhay ka. You know, the life that Jesus promised to us is, sabi niya, life to the full. Ibig sabihin, hindi lang yung life na tayo ay mabubuhay. Even the blessings, life in your finances, life in your health, life speaks of prosperity, blessings, sustenance. Amen? Hindi lang yung humihinga tayo. Life to the full ang promise ng Panginoon. And not only for us to live, but also to increase. Yan. And God is demanding that we increase. Dahil yan ang bilin niya. We need to be multiplied. Magpadami tayo. At paano tayo magpapadami? Through yung mga binasa natin kanina. Kailangan maipakita yung devotion natin sa Panginoon, maipakita yung dedication natin, yung commitment natin sa paggawa at pagsunod sa kalooban ng Panginoon. And you will see the increase in our life. Amen? You will see the increase in the ministry. Kaya ito po ang susi para tayo po ay lumago. Kung ang Panginoon ay naitataas sa ating kalagitnaan, God will bring souls into His kingdom through you. Amen? Kaya maging expectant naman tayo. Kaya yan, ang ginawa namin sa Cambodia, hinapin namin sila in order na walang mag-reason out sa mga kapatiran na ay malayo kasi yung church kaya hindi kami pumunta. Kaya yan, hinapin namin sila. And kaya mayroon silang dalawang churches na doon. Yung isa is dinidicate namin, isang boarding house, good enough na pagdadala ng mga kapatiran natin. Amen? So we need also, even in the weekdays, tayo din. Kailangan magparami tayo. Huwag tayo makontento sa 3, 5. Praise the Lord. Akala ko, sabi nila, for how many Fridays daw na walang nag-church kasi walang lumabas. Kaya iniisip ko kagabi, baka wala akong tuturuan. Pero naalala ko ang online. Buti pa mga taga-online yan. Iniisip ko namin kayo, kaya kahit minsan walang tao dito sa worship hall, nandyan kayo, kaya meron tayong congregation. Biglang dumating kayong lahat. Di ba? Kahit walang taga-Friday, nandito pa na si Sister Jenny na original na Friday group. But can you see how God is doing His ways for the ministry? But let's not be contented. Huwag tayong maging kontento na ganito lang tayo. We need to be multiplied. And in order for God to increase our number, He needs to be, He demands that He be prioritized. Siya ang una sa ating buhay at sundin po natin ang kanyang kalooban. Okay? And in verse 17, ito ang babala ng ating Panginoon. Sabi niya, but if your heart turns away and you are not obedient, okay? If you do the opposite,
Sabi ng Panginoon, love the Lord your God, walk in His ways, and obey His commands. Pero, kung yung mga puso ninyo ay hindi ang Panginoon ang mahal niya, at ibang mga Diyos-Diyosan, sabi niya dito, but if your heart turns away and you are not obedient, and if you are drawn away to bow down to other gods and worship them, what will happen? Next verse, please. I declare to you this day that you will certainly be destroyed. Yan. Yan po ang consequence. Kaya nakakatakot, mga kapatid, na hindi natin seryosohin yung salita ng Panginoon. Kasi kahit sabihin natin, ay, di ba, nag-church naman ako every Friday or every Sunday, every day of ko nag-church ako. Yes, we can be inside the church, but our hearts may be outside. Yes. Kita niyo, sometimes na nakamulat kayo, nakatingin kayo sa akin, mulat na dilat na dilat, pero ang isip na, ano kayang dinner mamaya? Saan kaya kami mag-dinner? Ano kaya ang nilutuin? Di ba? Minsan ganun di ba? Yan. So we may be physically present in the presence of God, but mentally absent, emotionally wandering. Nagwa-wonder, nakakalat yung ating mga isipan sa kung saan-saan. So sabi ng Panginoon, if you do the opposite, you do not obey me, you do not make me your priority, you do not worship me, at ang malala pa, you will worship other gods, small g. Alam nyo, God hates idolatry. Kinamumuhian po ng Panginoon ang pagkakaroon natin ng Diyos-Diyosan sa ating mga buhay. It is God who saved us, and it is but proper that God lamang, ang Panginoon lamang ang ating sasambahin. Amen? So, if we have an idol in our heart, at ang idol po mga kapatid, hindi lang po yung mga carved images, hindi yung mga ribulto na nakikita natin, o yung mga templo, from Thailand to Laos, Cambodia to Vietnam, puro temples, makikita mo doon. Kanya nga 99% Buddhist sila. 1% hindi, yung 1% na natitira, hindi pa purong Kristiyano yun. Maghahati pa, may percentage ang Islam, may percentage ang Hindu, tapos percentage for Christianity. So, very little percentage. Mas malaki yung kanilang, kaya madaming mga temples doon. Napapalibutan sila ng mga temples. And you know, sabi ng Panginoon, it's not idols. Having an idol, hindi lang po yung mga graven images, carved images, yung mga ribulto ang mga idols. Anything and anyone that takes the place of God in our hearts becomes an idol. Kung pera ang lagi natin iniisip, pera is becoming an idol. Kung mas iniisip natin yung pamilya natin kaysa ang Panginoon, yung boyfriend mo, yung asawa mo, mas sila ang sinusunod natin kahit na maging dahilan pa sila, maging hadlang para ikaw ay makapaglingkod, then they are becoming an idol. At ito po ang babala ng Panginoon. Sabi niya, I declare to you this day that you will certainly be destroyed. But salamat sa Panginoon, pag-aaralan natin ito. Kaya meron tayong pagkakataon na baguhin po ang ating pamumuhay at pamamaraan dito sa mundo ito. Sabi niya, you will not live long in the land you are crossing the Jordan to enter and possess. You will not have the prosperity, you will not have the peace of mind, you will not have the courage and the opportunity na ibinibigay ng ating Panginoon. There's no blessing in the works of your hands. Ang ibang tao, they boast about, kayong mga Kristiyano, lagi kayo sa simbahan. Pero mas mataas naman ang sahod ko. Yun ang pangbanat ng ibang tao tayo naman, naiinggit naman tayo, ay oo nga, nag-church, tapos ang taas ng sahod niya. Bakit ako, Lord? Hindi natin naiintindihan that it's not about the material things that we have that will define your spirituality. Amen? Oo, maaaring mayaman sila. Maaaring, lumalaki ang sahod nila, lalo na kung namumupit sila o gumagawa sila ng mga kabulastugan. Huwag mong kaingitan. Dahil, time will come, they will be destroyed. Lahat ng pinagpaguran nila ay mawawala. And God is showing us today. Look around, manood kayo ng TV. Pakinggan ninyo, panoorin ninyo ang mga balita. God is giving us a foresight of what is to come.
Sayang ang lahat ng bagay dito sa mundo. If we are going to concentrate on the material things, at papabayaan natin ang ating spiritual na paglilingkod sa Panginoon, mauuwi lang sa wala ang lahat ng pinagpapagulan natin. Amen? Mas maganda pa rin na ang Panginoon ang paglingkuran natin at makikita natin na kahit simple lang ang buhay mo, pero gagamitin mo rin para maging liwanag at para maging daluyan ng pagpapala para sa iba. Amen? Hallelujah! Yan. Kaya kung titignan natin ang mga nangyayari, we do not rejoice sa mga disaster ng ibang tao. We grieve with them. We mourn with them. We pray for them. But at the same time, mawarningan sana tayo. Tignan niyo ang mga malalaking bahay na nalalaglag na lang, nai-slide na lang. Mga ari-arian na naipundar mula sa pawis at kalakasan nila. Pero nawawalan lang na parang mula dahil sa mga disasters. The things that we are seeing on the TV, sa mga news, this must be an eye-opener for each one of us. Amen? Hindi po sinasabi na mali or kasalanan na magpundar. Okay? Hindi po natin tinutuluyan. Okay. Kailangan natin ng bahay. Kailangan natin ng siguro sasakyan. Kailangan ng pamilya mo para may magamit. Pero, ang mali is kapag yun na ang magiging concentration ng buhay mo at makakalimutan mo ang paglilingkod mo sa Panginoon, yun po ang masama. Amen? Kaya, if God has blessed you, then use it for the glory of the Lord. Pero wag yung material blessings. Huwag ka doon mag-concentrate. Doon sa blessor ka mag-concentrate sa tagapagbigay ng blessing. Amen? Okay? So next verse please. Ang sabi niya sa verse 20, "This day I call heaven and earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessings and curses." So, sabi ng salita ng Panginoon, langit at lupa ang witnesses na ibinigay ko sa inyo ang inyong pagpipilian. Kung quiz sana ito, ano ang gusto mo? A, langit. B, impyerno. Okay? So sabi niya, ibinigay ko sa inyo ang pagpipilian. So walang magre-reason out na, ay hindi ko alam, ignorante ako Panginoon, kaya ganito ang nangyari sa buhay ko. God is telling that the heaven and the earth are witnesses that I have given before you, I have given you the choice. Amen? Binibigay ng Panginoon yung choice para sa atin. Whether we choose life and death or blessings and curses. Of course, kung babasahin natin ang other chapters ng Deuteronomy, sabi ng salita ng Panginoon, I am giving you blessings. Blessings for those who are obedient and curse for those who are disobedient. Okay? Kaya kung pinipili mo ang life, then blessings will be upon you. But if you are choosing death, dahil ayaw mong isuko ang buhay mo sa Panginoon, gusto pa rin natin na gawin ang mga kalooban natin, then we are choosing death, and so curses will come upon us. Sumpa. Ano ba ang sumpa? Walang pagpapala. Na kahit kayod tayo ng kayod, parang butas ba yung pitaka natin? Walang pinatutunguhan. O maaaring, nakapagpunda ka, hindi naman butas pastora. May pinatunguhan ng aking mga inipon mula sa part-time ko at mga trabaho ko. O nakapagpundar ka ng maraming mga sasakyan, nakapagpundar ka ng maraming mga bahay. Pero nung pag-uwi mo, pinalayas ka. Di ba? May mga instances na gano'n. Kaya mag-ingat din tayo. We need wisdom. Marami po, even our brethren. Some of our members have that kind of experience. After na nagpundar, pinalaki ang bahay niya. Pinalaki ang bahay nila, ancestral house nila. Thinking na pag-uwi niya, pati pag-aasawa nakalimutan na. Tumanda na dito. Kasi pinaaral niya ang kanyang mga pamangkin, tapos nung nag-asawa ang kanyang mga pamangkin, siya pa ang nagpakasal, siya ang nag-provide ng money for the wedding. At nung nanganak yung pamangkin, siya pa ang nagpabinyag. Tapos siya pa ang nagpaaral sa mga pamangkin. Kung ganun ka-generous, di ba ang iisipin mo is, marami pang aalaga sa iyo pagbalik mo. Marami ang excited na magpapasalamat sa iyo. But you know, we are in this generation wherein sapilitan ang pag-thank you. Yes, hindi lahat ay grateful. Pag-uwi mo, nihali mo, parang wala kang na naibigay sa kanila. Kaya sumasama ang kalooban nila. Ang worst is, yung siya ang nagpatayo ng bahay, siya pa ang pinalayas.
That's the worst scenario and it's possible. Marami po sa mga testimonies ng ating mga kapatiran. Kaya, mag-ingat din. We need wisdom. It's good to be generous. Okay? It's good to be merciful. But we should be guided by the wisdom that comes from the Lord. Kung yung pagiging generous mo at merciful mo, yan naman ang nagdala sa kanila sa katamaran dahil gano'n na lang para sa iyo. Ikaw parang kalabaw na, bata ka pa tapos para ka ng 60 years old. Sa kakakayod mo. Okay? Samantalang sila ay pampered na pampered. So mag-ingat mga kapatid. Amen? So if there's a generosity that is very good, let's be generous to the Lord. Gamitin natin ang ating kayamanan, gamitin natin ang ating mga resources na paglingkuran ng ating Panginoon. You know, nung pinapili ng Panginoon si Solomon, Solomon is the successor of David, okay? Sa pagiging hari. At dahil nung una, maganda ang patayuan ni Solomon, napaka-obedient na. Obedient niya, he is serving the Lord with the wholehearted devotion. Kaya dahil tuwang-tuwa ang Panginoon sa kanya, nagagalak, nalulugod ang Diyos, sabi niya kay Solomon, ano ang gusto mo na gawin ko sa buhay mo? Ano ang pinili ni Solomon? Sabi niya, I'm asking for wisdom. Hindi niya gawin mo pa akong mas mayaman, Panginoon, gawin mo mas malago pa ang lahat ng kayamanan ko. Hindi kayamanan ang kanyang hiningi, kundi katalinuhan para malaman niya kung paano niya aasikasuhin yung ipinagkatiwala ng Panginoon sa kanya. But you know, nung pinili niya ang wisdom, wealth came together with wisdom. Sabi ng Panginoon, because you have chosen wisdom, I will also give wealth and prosperity to you. Kaya yan, you know, kahit hindi natin piliin ang blessing, hindi natin piliin ang kayamanan, if kung maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon at makikita ng Diyos na talaga yung devotion natin, yung commitment natin sa Kanya, pati kayamanan, isasama ni Lord. Amen? Isasama ni Lord ang kayamanan. Package lalo na kung alam niya na kailangan mo. Amen? So yan po. So blessings and curses. Now, ito ang choice ng Panginoon. Sabi niya, sana ang mapili ninyo ay life. Now, choose life. This is the choice of God for us. Pero hindi ma-implement ng Panginoon yung choice niya sa atin. Because God wants yung lahat ng decision sana natin ay magmumula sa ating mga puso. Amen? Sa ating mga puso. Para maipakita na totoo ang ating pagmamahal. Amen? Merong nagtanong minsan, sabi niya, bakit kasi hindi na lang i-implement ni Lord, parang alisin ni Lord yung choice, freedom of choice sa atin, para hindi natin magawa yung kagustuhan ng laman natin at ang gagawin lang natin ay ang kalooban ng Panginoon. But God wants, bakit ganun na binigyan tayo ng freedom of choice para mapili natin kung maglilingkod ba tayo o hindi? Kasi gusto ng Panginoon na buhal sa atin ang paglilingkod sa Kanya. Hindi yung kagaya ng sa politics kapag ang mga communist ba? Sa communist country, wala silang choice. Kaya pati gupit, ay sa North Korea kung mag-manood ka ng mga documentaries. Pati gupit, pare-pareho. Kung ganun-ganun ganun-ganun silang lahat. Pati uniform, pati length ng mga skirt ng kababaihan, ay pare-pareho yan. It is mandated by the government, whether you like it or not. Wala kang choice. Kahit na ang favorite color mo ay yellow, kung ang sinabi ng gobyerno ay red, di red. Okay? Ganyan po. Wala kang choice. So, kapag walang choice ang isang tao, tungkol bilin lang, yung sumusunod ka lang, because it is a requirement. Hindi sumasama yung kalooban mo. Ayaw naman ng Panginoon na hindi sumasama yung kalooban natin. Pero, sige, I love you Lord, walang choice eh. Diba? Sige, gagawin ko na, walang choice eh. Diba? Hindi sumasama, walang wholehearted devotion, hindi galing sa pagmamahal ang ating gagawin. That's why God has given us the freedom of choice, because God wants us to do things because we love Him. Amen? Kaya sabi niya, pero kung siya ang tatanungin, sabi niya, now choose life.
Kung ako ang tatanungin mo, ako lang sana ang mag-decide para sa inyo, piliin niyo ang buhay so that you and your children may live. Para kayo ay mabuhay at magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama ng inyong mga pamilya. At last verse natin in verse 20, and that you may love the Lord your God, listen to His voice and hold fast to Him. For the Lord is your life, and He will give you many years in the land He swore to give to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Okay? Gusto kong basahin sa NLT, sabi niya, you can make this choice. Okay? Choose life. Di ba sabi ng Panginoon, now choose life. And sabi niya, you can make this choice by loving the Lord your God, obeying Him, and committing yourself firmly to Him. This is the key to your life. Ito po ang susi para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pagsilbihan natin, i-commit natin ang ating buhay sa ating Panginoon, i-surrender natin ang ating buhay sa ating Panginoon at gawin natin ang Kanyang mga kalooban. Amen? So, sa panahon ngayon, mga kapatid, kailangan po nating magpatuloy po na maglingkod sa ating Panginoon. And there are two masters in this world. Dalawang master po ang pinagsisilbihan ng mga tao dito sa mundong ito. Ang isa ay pera. Kung bubuksan natin yung Matthew chapter 6 verse 24, ano ang dalawang master na naglalaban-laban sa puso ng mga tao dito sa mundo? Sabi niya doon that no one can serve two masters. No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both money and God. Oh, kaya ang pera po, hindi lang po yung pera na literal, kundi lahat po ng ari-arian, mga material na bagay. Yan po ang nire-represent ng money. Pero huwag po natin pagsilbihan ang pera. Yung pera po ang magsisilbi sa atin. Amen? Yung ikaw ang magde-decide kung paano ka pagsisilbihan, paano magsisilbi ang pera mo. Pero hindi yung pera mo ang magdidikta kung paano mo siya pagsisilbihan. You have the power to use your money wisely and godly in the sight of God. Dahil delikado po na kapag ang Panginoon ay pinagpalit natin sa pera, isa lang po ang patutupuhan natin sa impyerno po. Amen? Hindi po sa kahayaan ng Diyos, sa langit. Amen? So sana po, nabigyan po tayo ng aral, napaalalahanan po tayo sa mga choices natin sa ating mga buhay, and let's continue to choose life. Okay? Kahit na may mga persecutions, people may be anong tawag dito, naghahanap sila ng mga naipundang mo, maaaring your relatives or your family ay hinahanapan ka ng mga material na mga kayamanan, pero pakita mo ang kayamanan mo na kay Kristo. Amen? Let us show them the light of Christ. Let us show them the love of Jesus. Amen? So, before I give back to the MC, let's bow down in prayer. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you, O God, for speaking to us through your words, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa muli pong pagpapaalala sa amin na kailangan po namin piliin na pagsilbihan ka para magkaroon po kami ng buhay na walang hanggan, O God. Lord, continue to enlighten us, O God. Continue, Lord, to guide us, O Lord, so that lahat po ng aming mga nakikita ay hindi po sana yun ang maging kapalit ng aming paglilingkod, O Lord. Alam po namin na marami po kami mga kagustuhan sa buhay. Marami po kami mga gustong marating. Marami po kami mga ambisyon, Panginoon. Pero Lord, pinaalala mo muli, Panginoon, na ang pinakamagandang bagay na pwede namin gawin ay ang paglilingkuran ka, Panginoon. And Lord, as you have done to Solomon, pinili niya na magkaroon ng talino, O God, na nagmumula sa iyo. Pero binigyan mo pa rin siya ng kayamanan, O God. It is the same, O God. Do the same to your people who choose wisdom over the things of the world, O God. And Lord, I pray that you sustain each one of us, O God. May mga pangangailangan kaming material,
May mga pangangailangan kaming pinansyal, Panginoon. But Lord, in your name, as we continue to serve you faithfully and with devotion, and commitment, O God, we know, O Lord, that you will provide because you are our Jehovah Jireh, O God. Help us, O Lord, to continue to enthrone you in our lives, O God. Continue to make you our number one in our lives, Lord. Father, help us as you continue, O God, to fill us with your Holy Spirit. And give us the wisdom, O Lord, kung paano po namin susundin ang mga kalooban mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat po at dinadakila ka namin at muli po itinataas namin ang aming mga buhay sa iyo, O God. Ikaw po ang siyang kumilos at ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-lead po sa bawat isa sa amin, O God. We thank you, Lord. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen. God bless